from Lente. Sir, your position and your comment on this bill. Thank Then you we'll very have the NYC. thank you very much, Mr. Chair. No, Lente actually also opposes this Do you have a legislative. position paper, sir? We will submit our position paper, Your Honor, within the week. Yes, sir. Within the week, sir. And just a couple of reasons, justifications for our opposition. First, the legislative measure so infringes upon a fundamental right. The fundamental right is really the right of the people to choose their own leaders. No? Secondly, since this is a fundamental right, any legislative measure will be subject to strict scrutiny. And this was enunciated in the opinion of Justice Singh, no? in the consolidated petitions. So the question is whether the current justification for the legislative measures qualifies, no, justifies the infringement of the fundamental right of the people, and really also the constitutional policy to conduct regular periodic elections and constitutional policy on making elective officials accountable. So, and that's the perspective of Lente. We don't believe that it does, you know, Your Honor. I mean, there is sufficient justification for that. So, and that's the position of Lente, Your Honor. Sir, I read the Makalintal decision, the first and the second one. Justice Singh did not say strict scrutiny. He said postponement is an exception to the rule. Meaning generally elections should be held, meaning as a form of democratic exercise. But in the guidelines that they enumerated, he makes mention of postponement not being illegal, but being an exception to the rule. Yes, Your Honor. Since it's an exception to the rule, then the application of that exception should be very strict, Your Honor. So again, that's our belief, Your Honor. I respect that, sir, but that applies to the first bill on postponement. Nowhere in the first Makalintal decision does it speak of fixing the term, which may have the natural effect of postponing the upcoming one, yes. But that was distinguished in the second Makalintal decision when the fixing of the term was the one that was at issue. Therefore, the guidelines or the exception will not apply because it is not postponement. I know it's a very thin line, but it is a very thin legal line that the Supreme Court itself drew. Yes, Your Honor. I see the point of Secgen Alvia when he said we should decouple. But that is within the wisdom of Congress, whether to couple or decouple, as long as we are following the constitutional guideline of having one subject matter contained in the bill. And the subject matter of this bill is fixing, and it is in the title of the bill. Although the natural effect will, of course, be to postpone the upcoming one. Yes, Attorney Rosales. Yes, Your Honor. If I may read, no? So the logical conclusion in the future is that Congress may simply choose to defer, postpone, and delay the people's right to suffrage in the guise of term-setting laws. Now, Your Honor, if I may also add, no, there's this thing called the relative unconstitutionality. So all laws are actually examined in the context of the facts wherein that law was actually passed. So now, this is actually there was already a postponement before, Your Honor, of the BSKE elections. And now we will delay based on term setting. And now there will be another term or fixed term setting law, which will again deprive of the people of their fundamental right to suffrage, Your Honor. So that's the position of Lente, Your Honor. If you look back, sir, just for the record too, ewan ko kung sino sa inyo nakaabot ng panahon, ako hindi ko inabutan yun, na hindi hinahalalang barangay officials. Yung Kapitan Del Barrio, sinong nakaabot nun? Kahit, uy, umami naman kayo kahit isa man lang. May panahon ang Teniente Del Barrio ay hindi hinahalal. Hinihirang lang, ina-appoint, pinipili, o nagkakataon lang na siya yung tumatayo. Hindi ko na alam, hindi ko nga inabutan eh. Tapos, nung inimbento yung local government code, biglang hinalal na. At doon na nagsimula ang away, lalo na binigyan mo ng IRA,
Doon na nagsimula ng vote buying sa pinaka maliit na unit na political unit ng ating bansa na wala naman noon. Noon nga nagtutulakan pa, nagkukumbinsihan pa na ikaw na lang, ikaw na lang. Ngayon nag-aaway-away para maging eh. There was a time na gano'n naman dati. And number two, sir, since you sat, although you arrived a little afterwards, although the good chairman of COMELEC discussed the amount of money they've spent thus far, I have not asked any question with respect to savings. I have not asked any questions about kung magagawa yon o hindi, kung ano matitipid natin, because that is not the issue of this bill. No mention has been made of the Middle East crisis. No mention has been made of any crisis, in fact, since we started. It's just a question of whether it's 3, 4, or 5. And as a practical consideration, historically, as I said, if we decouple it, 2031 sabay na naman at asahan mo. May congressman palagi o may senador na magpa-file. Babaguhin na naman yung term para lang mag-comply sa Supreme Court decision dahil sabay na naman eh. But if we do it now and set it at 5, it'll be about last time I checked, hindi na ako nakatuloy ng third decade, 3 dekada bago pumatong sa parehong taon na may local at national elections ang barangay at SK elections. So hopefully that will insulate it from any further tinkering by Congress with the intention of either fixing or the real intention, as you say, maybe for some, of simply postponing the barangay elections. So we're trying to make do with what we have, actually, quite frankly, at 10%, but I do appreciate your position and comment on the matter. Maybe hear from Director Serrano of, PPSRB, sir? Yes po. Maray na aga po, Senator Cheese. Yes, I'm from Legazpi City and from Pilar, Sorsogon. Yes. So, 4 na punto lamang po, Yes, sir. Senator Cheese, kung mapapayagan. Sir, Una po, yung paghahanda po ng COMELEC, gano'n din ang PPCRB ay napakalalim na. Marami na yung talagang umaasa na matutuloy na po yung ating halalan sa November 2. At kaakibat nito, marami rin ho nagdadasal na hindi matuloy. alam ko po, Halos pareho lang. alam ko po. Yung position na po namin. Pero kaakibat din nito na ang paghahanda na po na ito ay napapalapit na. Kung hindi po ako nagkakamali ay 34 na araw na lamang bago yung unang araw ng pagpa-file ng COC mula ngayong araw na ito. Pangalawa po, yung kung pag-uusapan naman natin ay yung nabigyan ba ng sapat na panahon yung Liga ng mga Barangay at our present barangay and SK officials din, ay nabigyan na po sila ng sapat na panahon dahil sa ito po ay napagpaliban na last year. At ito ay in-extend nga dahil sa nagkaroon tayo ng fixing the term limit to 4 years. Hindi pa nga ho natin nasusubukan yung 4 years eh. Pero and meron na tayong panukala na dagdagan pa ng 1 taon. Kagaya nga rin po ng nabanggit ko sa House of Representatives. Pwede naman ho talaga ito pag-usapan. Wala ho tayong pinag-uusapan doon kung mas maigi yung 5 years over the extension of 1 year to 4 years. Pero hindi pa ho natin nasubukan yun eh. Pero yung halalan po, papalapit na. Napakalapit na po. At marami na rin po sa mga gustong kumandidato ang naghanda na talaga ng sobra-sobra. Pangatlong punto po, yung pong ating pinagmamalaki lagi na ako nga, lagi ko rin pinagmamalaki ito. Bilang Pilipino, pinahalagahan natin yung ating karapatang bumoto, pinahalagahan natin yung demokrasya, binibigyan natin ng pansin yung ating elect na mga opisyales magmula barangay hanggang pataas. At dito po nagkakaroon ng magandang mandato yung ating po mga namumuno sa atin hanggang sa barangay. Kaya nga maganda rin sana na huwag naman natin na payagan na i-extend pa uli dahil sa resulta
nitong pagbabago uli ng ng term from 3 to 4 and then ngayon to 5. Pwede naman 'to pag-usapan kahit na ituloy natin yung eleksyon sa November 2 at yan po ay susuportahan po namin. Pang-apat po at panghuli, gusto natin din pong sabihin din dito na ayaw natin na isipin ng taong bayan na nung tayo ay nag-postpone because of the new term limit ay binigyan ng pag-sang-ayon ng taong bayan. Pero ngayon kapag ginawa uli natin yan, baka hindi na po yan magiging positibo. Maaring negatibo na po yung magiging idudulot nito kasi nga inulit-uli natin ng malapit na eleksyon. Parang katulad din nung December 1, 2025. Hindi masyadong malapit na rin yun . In fact, naghahanda na rin kami noon . Ang COMELEC noon, gumastos na rin talaga ng todo-todo. Pero malapit na yung halalan na bago. Ngayon, gano'n na naman uli yung pattern. Ayaw namin kasi malagay rin sa alanganin yung ating po mga mababatas, both houses, kung masyadong malapit tapos pinag-uusapan natin. Maganda sana kung ito'y napag-usapan earlier. Hindi magiging negatibo ang impact. Pero pagka masyadong malapit, yun po, bilang tulong rin na rin namin sa mga mababatas natin, ayaw natin ilagay sa alanganin na ang pag-uusap na ganito masyadong malapit na sa araw ng halalan. Kung ito ay pinag-usapan sana natin earlier, pero hindi na natin po may ibabalik yan, kaya nga ang aming pong suggestion ay pag-usapan natin ito even matuloy yung ating halalan. Hindi naman po natin talaga pinipigilan yung Kongreso para makapag-isip ng mas mga magagandang mga panukala. Ang atin lang pong ay parang hindi na ho maganda yung timing. Napakalapit na po. Alam niyo po sa pag-uusap natin ngayon, marami na ako nakikita sa social media na mga nagkakaroon na ng mga aspirants orientation or mga COC filers orientation. Ang dami-dami na. At hanggang aabot yan hanggang sa mga first or second week of September. Ang dami-dami na. Marami na ngayon mga naghahanda na, nagbubuo na ng mga teams. Pero tapos ito pinag-uusapan natin. Hindi ho maganda talaga yung timing. Gustuhin ko man sana na maibalik yung panahon na sana pinag-usapan natin ito mas maaga-aga. Pero pwede naman natin itong pag-usapan pagkatapos. And I'm sure yung mga nabigyan ng pagkakataon na ito ay na-postpone, huwag naman ho sana natin sagadin pa ng another postponement ng malapit-lapit na sa halalan. Pagpaumanhin niyo po kung medyo parang nagbigay ako ng suggestion sa ating mga mababatas. Pero yun po yung amin pong nais na maituloy po yung ating halalan sa November 2 at pag-usapan natin muli yung pagseset ng term limit to 5 years or even 6 years kung gustuin talaga ng Kongreso. Maraming salamat po. Diyos mabalos. Siring Mantabi, salamat rin. Yung mga kandidatong naghanda na po dahil huli na, tulad ng sinasabi niyo, ano pong ginawa nilang paghahanda? Nagbuo ng ticket, sabi niyo. Nagpa-orientation. Hindi niyo binanggit na nangampanya na, gumastos na at tumataya na. Hindi ba mas yun? Yeah, sa katotohanan po, hindi ko lang po yun binabanggit kasi nga hindi natin po yun in-encourage. Pero dahil sa hindi pa po sila kandidato, hindi pa bawal, di ba? Hindi pa bawal. So, opo. Sir, look out po nila yun . Gumagawa sila ng isang bagay na illegal at bawal, kayo na po mismo nagsabi. So, kung magpasaman po ang Kongreso, bagaman apeke na baga ang panahon. Kawalan man po nila yun, hindi naman po natin dapat maging responsibilidad yun. Dahil hindi nga po din na dapat ginagawa yun . Hindi po ba? Opo. Kaya nga hindi ko po yung binanggit . Pero yun yung realidad sa ground. Yun yung rason kung bakit maaaring may magtampo, magalit dahil nagastusan . Nagsimula na . Umikot na . Namigay na . Pero sa kabilang banda, wala naman pong masama na magbigay ka sa kapwa mo.
kung may personal ka mang interest na para boto ka nila pagdating ng barangay elections at na-postpone man yan, hindi na mababago doon. Nakatulong ka na sa kapwa mo. Hindi po ba? May kalamidad man o wala. So, hindi ko po ituturing na mabigat na konsiderasyon kung sakasakali na sila'y nagastos na o nasakta na dahil late na nga po pinag-uusapan ito. Okay lang po yun. At least nakatulong sila. Marami tayong mga pag-ulan, bagyo, pagbaha nito mga nakaraang linggo. Eh di maganda na maraming nagmamalasakit. Hindi po ba? Tumakbo man o hindi, matuloy man ang halalan o hindi, at least nandun po sila. Tama po, tama po. May now recognize I see Councilor Rodriguez, sir. Good afternoon, Senator Escudero. Good morning. Kindly make known to this Yes. committee your position, sir. Yes, I am Councilor Mary Rodriguez, Liga ng mga Barangay President of Quezon City.